Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa pista ng kamiling? Sige nga, alam mo ba kung ano ang aming ginagawa sa araw bago magsimula ang lahat ng ingay at kasiyahan? Ang Mayo 6 ay hindi pa ang pangunahing araw ng ating pista. Ito ang bisperas, isang araw na tahimik sa unang tingin. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, ang buong bayan ay bumubuslo sa paghahanda. Sa madaling araw pa lamang, ang palengke ay abala na. Ang mga tindera at mamimili ay dumarating, dala ang kanilang mga basket at listahan para sa pinakamahalagang handaan ng taon. Dito nanggagaling ang kinabukasan ng ating mesa. Ang sariwang gulay, isda, karne, at syempre, ang ating ipinagmamalaki sa buong probinsya, ang chicharon kamiling. Ngunit ang pista ay hindi lamang tungkol sa handaan. Sa tabi mismo ng ating makasaysayang simbahan, makikita ang unti-unting pagsibol ng perya, isang tradisyong dala pa ng ating mga ninuno. Ang mga karpintero ay nagtatrabaho mula sa umaga. Ang dating bakanting lote ay nagiging isang pansamantalang kaharian ng kasiyahan, para sa mga bata at para sa mga batang puso. Ang St. Michael the Archangel Parish Church naman ay sinisipagan ng mga voluntaryo. Ang lumang dambana na saksi sa mahigit 100 taon ng ating kasaysayan ay nililinis at pinapaganda para sa banal na okasyon. Hindi lang sa simbahan at perya abala ang bayan. Sa lansangan, unti-unti nang ginigising ang mga banderitas. Ang mga kulay na ito ay ang unang pahiwatig na may isang malaking selebrasyon na darating. Sa hapon, ang Kamiling Municipal Hall ay nagiging sentro ng koordinasyon. Ang bawat opisina ay nagtutulungan. Tinitiyak na ang lahat ng papeles, permiso at programa ay handa na para sa 3 araw. Sa kusina ng bawat tahanan, ang mga ina at lola ay abala sa pagluluto ng iniruban. Ang ating minanang kakanin mula pa sa ninuno. Ang berding kalamay na kasing tamis ng ating pagkakaisa. Ang iniruban ay hindi basta-basta niluluto. Isa itong ritual ng pamilya. Ang pagsasama-sama upang ihanda ang isang bagay na sa loob ng maraming taon ay siyang nagbibigay na tatanging lasa sa ating piyesta. Sa paglubog ng araw, ang bayan ay tila humihinga. Ang pagod ng maghapon ay unti-unting napapalitan ng pananabik. Ang mga ilaw ng perya ay sisindi na. Bago magsimula ang unang gabi misa, ang kalsada ay puno na ng mga dumadayo. Ang mga taga-Kamiling na nagtatrabaho sa Maynila at iba pang lugar ay nakauwi na upang makasama ang pamilya sa nalalapit na pagdiriwang. Maririnig sa simbahan ang unang tunog ng kampana para sa bisperas na misa. Ito ang hudyat na ang 3 araw ng pananampalataya at kasiyahan ay opisyal nang nagsimula. Pagkatapos ng misa, ang pamilya ay magkakasamang lalakad sa perya. Ang mga batang hawak ang lobo, ang mga magulang na nakangiti, at ang mga ilaw na kumikislap. Ito ang larawan ng isang Kamilineo na handa ng magdiwang. Sa kabila ng bagong perya, hindi natin makakalimutan ang ating nakaraan. Ang pista ay mayaman sa kasaysayan. Noong mga dekada 1930, nagkaroon ang Kamiling ng tinatawag na Petit Carnivals, isang makasaysayang perya na sundan ng pista. Ang tradisyong iyon mula sa siglo pasado ay buhay na buhay pa rin. Ang perya ngayon ay maaaring mas malaki at mas moderno, ngunit ang diwa nito ay ihon din noong panahon ng ating mga lolo at lola. Sa dulo ng gabi, ang mga ilaw ng perya ay tahimik na mamamatay. Ngunit alam ng lahat na bukas, ang Mayo 7 ay magiging mas masigla pa. Ang Mayo 6 ay ang araw ng pagtatakda ng pundasyon. Ang abala sa palengke, ang pag-aayos ng ating makasaysayang simbahan at ang pagluluto ng ating tradisyonal na pagkain ay nagsisiguro na ang darating na mga araw ay magiging makabuluhan at puno ng ngiti. Kaya sa susunod na ikaw ay maglakad sa plaza sa Mayo 6, pakinggan mo ang katahimikan. Sa katahimikang iyon, maririnig mo ang tibok ng puso ng bawat Kamilineo.
isang tibok na magkakaisa sa pagsalubong sa darating na kasiyahan. Ang ating pista ay isang pambansang okasyon. Taon-taon, sa bisa ng Proclamation No. 1217, ang Mayo 8 ay idiniklarang espesyal na araw upang bigyang daan ang mga gawaing panrelihiyon at pagdiriwang ng komunidad. Ang pagkikilalang ito ay isang patunay na ang simpleng pistang bayan ng Kamiling ay bahagi na ng ating pambansang pagkakakilanlan. Ang mas matandang henerasyon ay nagkukwento tungkol sa perya noong araw. Ang mga kabataan naman ay nag-i-explore ng mga bagong rides. Magkaiba ang kanilang karanasan, ngunit pareho ang kanilang damdamin, kagalakan at pananabik. Ang pista ay panahon ng pag-uwi. Ang mga kamag-anak mula sa malalayong lugar ay dumarating. Ang mga yakap sa unang pagkikita ay nagpapakita na kahit gaano pa sila kalayo, ang Kamiling ang kanilang tahanan. Ang palaro ng bayan ay nagbibigay saya sa lahat, mula sa tumbang preso hanggang sa mga laro sa perya. Ang mga ngiti ng mga nananalo ay kasing liwanag ng mga ilaw sa paligid. Ang paghahanda ay pagod, ngunit ito ay isang magandang pagod. Dahil alam nating sa sumunod na araw, ang lahat ng ito ay magbubunga ng ngiti, tawanan at mga alaalang mananatili habang buhay. Sa dulo ng gabi, muli nating maririnig ang tugtog ng banda sa plaza. Ito ang banda na magsisilbing musika sa ating pagdidiriwang sa mga susunod na araw, ang soundtrack ng ating pagkakaisa. Ang Mayo 6 ay isang araw ng pangako. Ang pangako ng bawat pamilya na magsasama-sama. Ang pangako ng bawat tindero na maghahanda ng masasarap na pagkain. At ang pangako ng bawat lider na magbigay ng ligtas na selebrasyon. Ang ating pista ay hindi lamang nagbibigay saya, kundi nagbibigay rin ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang bayan ng Kamiling ay magpapatuloy. Sama-sama, magtutulungan at nagmamahalan. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa Kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-Kamiling.